Juan Luna, ang pintor revolusyonaryo at ang sining na nagmulat sa mundo. Sa tuwing naririnig natin ang pangalan na Juan Luna, agad pumapasok sa isip ang larawan ng isang pintor na nagdala ng Pilipinas sa entablado ng pandaigdigang sining. Ngunit ang kanyang kwento ay higit pa sa mga obra na nakabitin sa mga museo. Siya ay revolusyonaryo, intelektual, mandirigma, at isang taong nagbuhos ng emosyon, tapang, at damdamin sa bawat stroke ng kanyang brush. Ito ang kwento ng isang Pilipinong ang talento ay hindi lamang nagbigay dangal sa bansa, kundi nagmulat sa mundo sa kakayahan ng lahing kayumanggi. Noong Octubre 23, 1857, isinilang si Juan Luna y Novicio sa Badoc, Ilocos Norte. Lumaking kasama ng pamilya na may mataas na pagpapahalaga sa education. Hindi agad masasabing magiging pintor siya, ngunit maaga nang nakita ang kanyang interes sa sining. Mahilig siyang mag-sketch, magpinta, at mag-obserba sa mga bagay sa kanyang paligid. Sa murang edad, ipinadala siya sa Ateneo Municipal de Manila, kung saan mas lalo pang umusbong ang kanyang talento. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang mas malawak ang mundo kaysa sa kayang ibigay ng Maynila. Kung nais niyang makamit ang pinakamataas na antas ng sining, kailangan niyang pumunta sa sentro ng kulturang Europeo. At dito nagsimula ang kanyang paglalakbay. Noong 1877, dinala ng kanyang kapalaran si Juan Luna sa Madrid, Espanya. Dito siya nag-aral sa Escuela de Bellas Artes de San Fernando, isang prestihiyosong institusyon kung saan hinubog ang maraming dakilang pintor sa Europa. Ang hamon? Iba ang wika, kultura at pamantayan. Ngunit ang batang Pilipino ay hindi nagpatalo. Sa halip, ginamit niya ang oportunidad upang paghusayin ang sarili. Nahasa niya ang technique sa oil painting, paggamit ng ilaw at anino, komposisyon, at dramatikong representasyon ng emosyon. Sa Madrid, natagpuan ni Luna ang kanyang sariling estilo, classical, dramatiko, puno ng emosyon, at malalim sa simbolismo. Ngunit ang tunay na pagsubok ay paparating. Ang obra maestra, Spoliarium. Taong 1884 nang lumahok si Juan Luna sa Exposición Nacional de Bellas Artes sa Madrid, isang prestihiyosong patimpalak kung saan lumalahok ang pinakamahusay na pintor ng Europa. Ang ipinasa niya, isang higanting obra na halos 4 na metro ang taas at 7 na metro ang lapad. Ito ay Spoliarium, ang eksena kung saan hinihila ang walang buhay na katawan ng mga gladiator sa ilalim ng Roman Colosseum pagkatapos nilang mamatay sa mga labanang ikinalilibang ng mga manonood. Hindi lamang ito larawan ng kamatayan, ito ay malalim na simbolismo ng pang-aapi. Ang mga gladiador ay sumisimbolo sa mga Pilipino, ang Roma ay sumasagisag sa kolonyal na Espanya. Nang buksan ang eksibisyon, napahinto ang mga tao. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang obra ay tila sumisigaw ng sakit, bighati at kawalang katarungan. Nanalo si Luna ng first gold medal, ang kauna-unahang Pilipino na nagkaroon ng ganitong pagkilala sa Europa. Isang araw na pundasyon ng kasaysayan. Isang araw na nagpabago sa tingin ng mundo sa Pilipino. Ang tagumpay ni Juan Luna ay hindi lamang tagumpay niya. Ito ay tagumpay ng bansa. Sa oras na iyon, malakas ang kilusang propaganda. Sina Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena at Marcelo Ott del Pilar ay nakikipaglaban sa Espanya sa pamamagitan ng panulat upang ipakita na ang Pilipino ay edukado, may kultura at may kakayahang umunlad. Ang pagkapanalo ni Luna ay naging patunay. Ayon kay Rizal, ang Spoliarium ay larawan ng pagdurusa ng bansang alipin. Nagbigay inspirasyon ito kay Rizal upang sulatin ang unang kabanata ng Noli Me Tangere. Ang obra ni Luna ay naging visual na representation ng mensahe ng mga ilustrado. Hindi kami mababa, hindi kami mangmang, kami ay may sining at kami ay tao. Bagamat Spoliarium ang pinakatanyag, marami pang nilikha si Juan Luna na nagpakita ng kanyang talento at damdamin. 1. The Blood Compact, El Pacto de Sangre. Isang makasaysayang eksena ni Miguel Lopez de Legazpi at Datu Sicatuna bilang simbolo ng pagkakaibigan. Nagpakita ito ng galing ni Luna sa komposisyon at realismong Europeo. 2. The Death of Cleopatra. Isang dramatikong obra tungkol sa huling sandali ng reyna ng Ehipto. Ito ang nagpanalo kay Luna ng third-class medal sa Exposición Nacional de Bellas Artes noong 1881.
3. Parisian Life, isang kakaibang obra na nagpapakita ng kababaihang Frances na nakaupo sa cafe. Sa unang tingin ay simple, ngunit malalim sa simbolismo. Ang babae ay sumisimbolo sa Pilipinas na tinitingnan ng mga lalaking revolusyonaryo sa background. 4. Tampuhan, isang eksena ng pagtatalo ng magkasintahan. Sa isang tingin pa lang, ramdam ang emosyon at katahimikan ng alitan. Patunay na kayang ilarawan ni Luna kahit ang pinakasimpleng damdamin. Sa bawat obra, makikita ang isang pintor na hindi lamang gumuhit, kundi nagkwento. Hindi lang nagkulay, kundi naglatag ng emosyon at kasaysayan. Hindi lamang pintor si Luna, isa rin siyang kasapi ng kilusang propaganda movement at malapit na kaibigan ng mga ilustrado. Isa siya sa mga sumuporta sa La Solidaridad, pahayagan na sumulong sa reforma para sa Pilipinas. Bukod dito, naging aktibong miyembro din siya ng Katipunan, bagamat lihim dahil siya ay nasa Europa. Ang kanyang bahay sa Madrid ay naging tagpuan ng mga ilustrado at revolusyonaryong Pilipino. Kabilang siya sa mga taong naniniwalang ang sining ay hindi lamang para sa mata, kundi para sa bayan. Isang trahedya ang dumungi sa pangalan ni Luna. Noong 1892, dahil sa selos at matinding galit, nabaril at napatay niya ang kanyang asawa na si Paz Pardo de Tavera at ang hipag nitong si Juliana. Bagamat siya ay pinalaya ng korte ni Francia dahil sa tinatawag na crime of passion, nanatili itong mantsa sa kanyang buhay. Ito ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang pagkatao, isang patunay na kahit ang mga henyo ay may kapintasan, kahinaan at anino. Ngunit hindi rito nagtapos ang kanyang buhay. Pinilit niyang bumangon, ipinagpatuloy ang sining at muling nagsilbi sa bayan. Nang sumiklab ang Philippine Revolution at sumunod na digmaang Pilipino-Amerikano, bumalik si Juan Luna sa Pilipinas. Ginamit niya ang kanyang impluensya upang tumulong sa diplomatikong pakikipag-ugnayan ng bagong Republikang Pilipino. Naging delegate siya sa Hong Kong at nagtuon sa paghingi ng suporta para sa bagong bansa. Ngunit noong 1899, inaresto siya ng mga Amerikano dahil sa hinalang siya ay kasangkot sa revolusyon. Makalipas ang ilang buwan, pinalaya rin siya. Noong December 7, 1899, habang nasa Hong Kong, inatake siya sa puso at pumanaw sa edad na 42. Isang maikling buhay, ngunit puno ng likha, tapang at kontrobersya. Ano ba ang iniwan niya sa atin? 1. Ang sining na nagpabago ng paningin ng mundo. Ang kanyang tagumpay sa Europa ay nagpabukas sa mga mata ng daigdig na ang mga Pilipino ay may likas na galing. Sa panahon na itinuturing tayong mababang uri, pinatunayan niyang mali sila. 2. Ang inspirasyon ng bagong henerasyon. Ang bawat batang pintor, bawat Pilipinong nangangarap, at bawat taong gustong magtagumpay sa kabila ng kahirapan ay may huwaran kay Juan Luna. 3. Ang diwa ng pagkamakabayan. Ang kanyang sining ay naging sandata para ipakita ang katotohanan ng kolonyalismo at ang sigaw para sa kalayaan. 4. Ang obra na hindi matitinag ng panahon, hanggang ngayon, ang spoliarium ay nakatayo sa pambansang museo. Malaki, makapangyarihan at hindi natitinag. Isang paalala ng ating nakaraan at inspirasyon para sa ating kinabukasan. Sino si Juan Luna para sa ating mga Pilipino? Siya ay isang pintor na nagbigay dangal sa bayan. Isang ilustradong sumuporta sa revolusyon, isang taong nagkamali, ngunit pilit bumangon. Isang simbolo na ang talento ng Pilipino ay walang hanggan. Si Juan Luna ay hindi perpektong bayani, ngunit siya ay tunay. At marahil iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang kanyang kwento. Hindi siya imahe ng kasakdalan, kundi imahe ng tao at ng isang bayang lumalaban. Mabilis ang panahon, lumilipas ang mga siglo at nagbabago ang mundo. Ngunit ang sining ni Juan Luna ay nananatili. Sa bawat pagbisita ng sinuman sa harap ng spoliarium, ramdam pa rin ang bigat ng kanyang mensahe. Isang sigaw na tumatawid sa panahon, kultura at kasaysayan. Sigaw na nagsasabing, ang Pilipino ay may dignidad, ang Pilipino ay may talento, and ang Pilipino ay malaya. Ganyan ang pamana ni Juan Luna, isang pintor revolusyonaryong nagmulat sa mundo tungkol sa likas na galing ng ating lahi.